Dok, kamusta po? Nakaraos na po bang kapatid ko? Agad na tanong ni Faye nang lapitan ng babaeng doktor na kalalabas lamang ng operating room. Alalang-alala siya para sa kapatid, lalo't 12 anyos lamang ito nang mabuntis. Nabuwang sanggol dahil sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari. Gang rape, iyon ang nangyari sa kapatid niya. Ngunit kahit na nakaranas ito ng kakilakilabot na pangyayari, hindi nito kinamuhian ang nabuong bata. Napakabuti ng puso ng nakababata niyang kapatid na si Nora, kaya sobra niya itong mahal. Proud na proud siya rito dahil napagtagumpayan itong lampasan ng trauma. Sa pool ng iwan sila ng mga magulang na mas piniling piliin ng panibagong pamilya'y sinuong nila ang hamon ng buhay na magkasama. Hindi sila natibag ng mga pagsubok na humamon sa kanila. Nakayanan nilang lampasan ang lahat sa tulong ng poong may kapal. Nagpakawala ng hangin ng doktor bago nito tanggalin ang stethoscope na nasa leeg. Nilaro nito yon bago tapikin ang marahan ng braso ng dalaga. "We're so sorry, Miss Madrigal. Ngunit, hindi kinaya ng kapatid mo ang isilang pangbata. Bukod sa mahinang kanyang puso, masyado pang bata ang katawan niya, kaya hindi niya nakinaya pa. Kusa nang sumuko ang katawan niya. Kaya naman lahat ay ginawa namin ma-survive lamang ang sanggol sa sinapupunan nito bago ba ito malason sa loob. Condolences sa iyo, iha." Malungkot na paliwanag ng may edad na doktora kay Faye. Tila ba tumigil bigla ang pag-ikot ng mundo ng dalaga sa mga naririnig. Nagbibiro lang ba ito? Imposibleng sinasabi ng doktor dahil kanina lamang bago niya dalhin sa ospital ang kapatid ay ngumingiti pa ito kahit na naglilabor na. Patuloy rin itong sinasabi sa kanya na kaya nito ang normal delivery kaya hindi niya magagawang paniwalaan ng mga tinura ng kaharap. Hindi ho. Hindi totoo yan, Dok. Imposible po mga sinasabi niyong yan. Malakas pa ang kapatid ko eh. Kinaya niyang lahat ng masalimutan nangyari sa buhay niya. Malakas siya. Buhay pa ang kapatid ko. Hysterical ngunit lumuluha at nanghihina niyang saad sa kaharap. Pagkahabag naman ang rumihistro sa mukha ng babaeng doktor. Kasunod ng sunod-sunod nitong pag-iling. Kaya naman ang dalagay halos maglupasay na hanggang sa mawala na lamang ito ng malay. Sa pagmulat ng mga mata ni Geneva ay bumungad sa kanya ang puting kisame. Napakurap siya at nilibot ng tingin ang kabuuan ng paligid. Agad siyang bumangon nang maalala ang mga pangyayari bago magdilim ang kanyang paningin. Walang ibang tao sa kwartong pinaghigaan niya kaya agad siyang lumabas. Sinalubong siya ng doktor na nagsabi sa kanya na wala ng kanyang mahal na kapatid. Nilinis niyang lalamunan bago nanginginig ang mga kamay na inabot ang palad nito nang tumigil ito sa harapan niya. Kitang-kita niya ang pagkahabag sa mga mata nito nang titigan siya sa kanyang mga mata. "Dok, pakiusap po. Sabihin niyo naman sa akin na isa lamang pong biro ang lahat ng sinabi niyo. Hindi po pwedeng wala ng kapatid ko. Siya na lang po meron ako eh. Kaya wag niyo naman po akong biruin ng ganito." Muling naglandasan sa kanyang mga mata ang masagana niyang luha. Ayaw niyang paniwalaan at mas lalong ayaw niyang tanggapin ang mga nalaman. Hindi niya kakayanin. "Like what I've said to you earlier, iha. Wala ng kapatid mo. We did our very best ngunit hindi niya kinaya pa." Ngunit bago mag-flatline ang nakakonektang aparato sa kanya, hiniling niyang huwag mong pababayaan ang bata. Sa huling hininga niya sinambit niya ang pagmamahal sa iyo, pati na sa anak niya. Malakas ang kapatid mo, iha, ngunit napakahina ng katawan niya. Nakikiramay ako sa kawalan mo, iha. Bulalas nito. Napaluhod naman si Faye sa sahig. Walang kapares ang sakit na nararamdaman niya. Sunod-sunod lamang ang pagbuhos ng masagana niyang luha habang patuloy na napapasuntok sa tiles na sahig. Lumuhod naman ang doktor upang awatin ang dalaga. Awang-awa siya rito. Meron siyang anak na kaedaran lamang nito. At ganitong-ganito rin noong mga panahong nawala ang nobyo nito. Walang pag-aatubiling niyakap ng maedad na doktor ang dalaga. Nais niyang iparamdam rito na meron itong karamay, kahit na hindi sila nito magkaano-ano. "Lakasan mo ang loob mo, iha, dahil kailangan ka ng pamangkin mo. Ikaw na lang ang tanging meron ng bata. Naghihintay na siya sa iyo, iha, kaya tumayo ka na't puntahan siya.
pagbibigay nito ng lakas habang patuloy na hinahagod sa likod ang humahagulgol na dalaga. Mga ilang minuto ring pagdadalamhati ng tuluyang tahakin ni Faye ang kinaroroonan ng kanyang mahal na kapatid. Nasa morgue na ito at mas piniling unahing puntahan kesa sa bata na naka-incubate dahil 8 buwan pa lamang ito. Nang tuluyang marating ang kinaroroonan ng kapatid, ay halos hindi niya na maihakbang ang mga paa, palapit sa kinahihigaan ng wala niya ng buhay na kadugo. May tabing ito ng puting tela at hindi na niya alam kung makakaya niya bang alisin ang tabing na iyon. Diyos ko, bakit niyo po hinayaang mangyari to sa kapatid ko? Wala siyang hinanakit sa Diyos. Hindi niya lang lubos maisip kung bakit nito hinayaang humantong sa ganitong lahat. Kulang pa bang dinanas nito sa kamay ng mga lalaking walang puso? Sa muli ay namuo na naman ang luha sa kanyang mga mata. Tinatagan niya rin ang loob upang makita, mahaplos at mayakap kahit na sa huling pagkakataon man lang ang mahal na kapatid. Unti-unti niyang inalis ang tabing sa mukha ni Nora. Nahigit niya ang hininga nang tumambad sa kanyang wala ng buhay na si Nora. Nanginginig ang kamay niyang hinaplos sa mukha nito. Maging ang labi niya'y nanginginig din ang hagkan niyang nanlalamig na nitong noo. Wala ni isang salitang lumalabas sa bibig niya nang yakapin niya ito ng mahigpit. Ang sakit at pighati ay dinaan niya sa pag-iyak. Kahit na maghumayaw pa siya, hindi na maibabalik pa ang kapatid niya. Nora, mahal na mahal ka rin ni ate. Pangako ko sa iyong hindi ko pababayaan ang anak mo. Ituturing ko siyang parang tunay kong anak. Magpahinga ka na kapatid ko. Huwag mo kaming iisipin pa dahil hindi ko pababayaan ang anak mo. Maging masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Tuluyan mo nang nakamtan ng kaluwalhatian. Sige na bunso. Si ate nang bahala sa lahat. Mahal kita, Nora. Mahal na mahal kita kapatid ko. Sambit niya habang patuloy sa paglaglagan ng kanyang mga luhang wala na yatang planong tumigil sa pagtulo. Malalim siyang humugot ng hangin nang bumitaw sa wala niyang buhay na kapatid. Hinagkan niya pang muli ang noo nito bago niya pawiin ang kanyang mga luha. Hinaplos niya pang muli ang pisngi ng kapatid bago niya ito bigyan ng isang matamis na ngiti. Paalam, bunso. Kay sakit at kay bigat sa pakiramdam ng kanyang binitawang pamamaalam. Dahan-dahan niya ring ibinalik ang tabing sa mukha ng nakababatang kapatid. Sa pagtalikod niya sa morgue, ay muling pumatak ang kanyang mga luha. Humakbang siya ng dire-diretso nang hindi lumilingon. Hindi niya nakasikayang tingnan ang pagpasok ng isang lalaki sa morgue. Malalim na paghinga ang kanyang ginawa bago tahakin ang kinaroroonan ng bata. At nang tuluyang marating ay natutup niya ang bibig. Tahimik siyang umiyak nang lapitan ng bata. Mapait siyang napangiti nang walang makitang pagkakakilanlan sa kanyang pamangkin. Tanging baby girl lamang ang nakadikit sa pinaghihigaan nito. Hindi ka pala napangalanan ng mama mo. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang pisngi ng maliit na anghel. Mahimbing itong natutulog. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Nadudurog ang puso niya para sa bata. Dahil nabuo na nga ito sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari ay nawalan pa ito ng ina. Angel na lang ang ipapangalan sa ni Nanay Faye mo, okay? Tumulong muli ang luha niya na agad niya namang pinawi. Niyuko niya ang bata, tsaka ito hinagkan sa noo. Ikaw ang anghel namin ng mama mo, na nasa langit na. Simula rin ngayon ay ako nang magiging nanay mo. Pakamamahalin kita anak, nang higit pa sa buhay ko. Madamdaming saan niya. Puno ng pighati siyang napangiti nang biglang ngumiti ang natutulog na sanggol. Impit na lamang siyang umiyak bago lisanin ng silid. Hindi niya pa maiuwi ang bata kaya naman lalakarin niya na lang muna ang burol ng pinakamamahal niyang kapatid. Labag man sa loob niyang tawagan ng mga magulang ngunit kailangan dahil hindi niya kakayanin ang mag-isang mataas na gastusin. 20 anyos pa lamang siya. At ang tanging trabaho ay pagiging tindera sa isang pandyasalan. May ipon man siya ngunit hindi yun sasapat. Ngunit ang nakasasama lamang ng loob niya, wala umanong maitutulong ang mga ito. Naibato niya ang dikipad na cellphone nang matapos makausap ang ama't ina. Noon pa niya batid na walang pakialam ang mga ito sa kanila. Ngunit mas napatunayan niya yun ngayon. Nangihina
At puno man ng galit para sa mga magulang ay tinungo pa rin ni Faye ang kanilang barangay. Wala nang iba pang maaaring tumulong sa kanila kundi ang kanilang butihing kapitana lamang. Maraming salamat po, Kapitan. Hindi ko po makakalimutan ang pagtulong niyo to sa amin. Hilam na ang luha niya sa mga mata nang muling kausapin ng huling taong hiningian niya ng tulong. Naihatid na nila sa huling hantungan ng pinakamamahal na kapatid at ni anino ng kanilang mga magulang ay hindi nila nakita. Tinanggap niya na ang mapait na katotohanan. Tinanggap niya na rin na siya na lamang at ang pamangkin ang tanging magkasama sa buhay. Ginagap ng butihing tagalingkod sa kanilang barangay ang kanyang palad at marahan yung pinisil. Walang anuman, Faye. Pinapangako kong tutulong at maglilingkod ako sa abot ng aking makakaya. Hiling kong humilong ng mas maagang puso mo, lalo't may batang nangangailangan ng lakas at gabay mo. Lumaban ka lang, Faye, ha? Kayang-kaya mong lampasan ang lahat dahil isa kang malakas na babae. Anitong nagpangiti sa dalagang namumugto na ang mga mata. Saglit na bumitaw ang babae upang dumukot ng ilang papel na pera. Ngayon ang 3 buwan niya sa pwesto at ang natanggap na sweldo buo niyang iniabot sa nagdadalamahating dalaga. Tanggapin mo ito, iha. Inilagay nito sa palad ng dalaga ang pera dahil batid niyang kakailanganin nito yon sa ospital upang tuluyan nitong makuha ang sanggol. Kapitana! Muling umagos ang masagana niyang luha. Ano't kay buti ng kanilang kapitan sa kanya. Gayong hindi naman sila nito magkaano-ano. Sobra-sobra nang binibigyan nitong tulong sa kanya. Kung sino pa pong hindi namin kadugo, siya pa pong tumutulong sa amin. Sobra-sobra taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo, Kapitana. Hulog po kayo ng langit sa amin. Kung wala ho kayo, hindi ko na ho alam ang gagawin ko. Hindi po talaga nagkamali ang mga tao sa pagpili sa inyo. Dahil napakabusilak po ng puso nyo. Naway, marami pa po kayong matulungan. Hindi ko po kayo makakalimutan. Lalong-lalo na po itong pagtulong nyo sa amin. Sa muli, maraming pong salamat. Tumutulo man ang kanyang luha. Nakapaskil naman ang masayang ngiti sa kanyang labi. Meron na kasi siyang pambayad sa ospital. Bukod pa ron ay makukuha at makakasama niya na ang pamangkin. Tsaka niya na lang iisipin ang pagtataguyod rito. Sa ngayon, kailangan niyang tibayan ng loob. Lalo't mag-isa niya na lamang susuungin ang hamon ng buhay. Ngumiti ang babae bago sa kanya tumango. May ngiti naman sa kanyang labi nang bumitaw sa yakap nito. Matapos ang ilan pang pag-uusap nila ay nagpaalam na siya. Dahil kailangan na siya na ngayon ay anak niya na si Angel. Ilang taon ang matuling lumipas at ngayon nga ay nasa ikaunang baitang na sa elementary ang batang si Angel. Lahat ng trabahong marangal ipinasok na ni Faye. Matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit kahit halos gawin niya ng araw ang gabi ay hindi pa rin nagiging sapat. Lalo pat umuupa sila ng bahay. Bukod pa ron ng tubig at kuryente. Nanay, magpahinga ka naman po. Hindi ka na po nagpapahingi. Kung matulog naman po kayo, iilang oras lang. Hindi ka rin po kumain ng hapunan. Baka po magkasakit ka na niya, nanay. Saad ng munting paslit na si Angel nang yakapin niya sa tuhod ang inang nagtitimpla ng kape. Matalinong bata si Angel, kaya sa murang edad nito, naiintindihan na nito ang hirap ng buhay. Lalo na ang mga sakripisyo ng kanyang mahal na ina. 6:00 na ngunit ang tanging hapunan lamang ni Faye ay kape. Yung natirang kanin kasi kaninang tanghali ay sa anak niya na lamang ipinakain. Wala nang kalaman-laman ang lagayan nila ng bigas. Wala na rin siya ni pisong kusing, kaya kailangang tiisin ang gutom. Ilang beses na nga ba siyang nagpalipas ng gutom dulot ng kawalan ng pera. Magmakaawa man kasi siya sa tindahang pinagkakautangan ay baliwala rin dahil nagbigay nito ng ultimatum na hanggat hindi niya nababayaran ng lagpas 1,000 niyang lista sa tindahan, ay hindi siya po pwede pang umutang. Kaya niyang tiisin ang gutom, ngunit ang anak niya ay hindi. Katatapos niya pa lamang sa gabundok na labahing ipinalalabas sa kanya ng guro na siyang may-ari ng inuupahan nilang bahay. Wala siyang sasahurin dahil ang serbisyo niya sa mga labahin nito'y bayad lamang sa 1 buwan nilang upa. Bukas ay sa palengke naman ang trabaho niya. Tuwing Biyernes ang pasahod sa kanya doon, kaya bukas pa siya magkakaroon ng pera.
Napangiti si Faye nang itigil ang paghahalo sa kapeng kanyang tinitimpla. Umupo siya sa paanan upang magpantay sila ng munti niyang anak. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na tumatabing na sa maputi nitong pisngi at inilapit yun sa likod ng tenga nito. Hinaplos niya rin ang mukha ng anak bago niya ito gawaran ng isang napakatamis na ngiti. Pinatakan niya rin ito ng magaang na halik sa magkabila nitong pisngi. Hindi magkakasakit si nanay dahil mas malakas pa si nanay sa kalabaw, okay? Isa pa, kumain ako kanina. Hindi mo lang siguro napansin si nanay dahil busy ka sa homework mo. Malambing niyang wika rito. Napalabi naman ng bata dahil alam nitong nagsisinungaling ang kanyang ina. Gumagawa man kasi ito ng assignment ay nakabantay pa rin ito sa kilos at galaw ng kanyang ina. Palagi na lang po kayong nagsisinungaling, nanay. Sinasabi niyo pong busog kayo, kahit hindi. Kumakain kahit hindi. Malakas, kahit hindi. Palagi ko po kayong nahuhuli na hinihilot ang likod, binti at mga kamay niyo po. Minsan niyo pa nga pong sinabi kay Papa God na bigyan kanya ng lakas para sa akin. Wag na po kayong magsinungaling palagi sa akin, nanay. Dahil palagi ko po kayong binabantayan. Hindi niyo lang po ako napapansin dahil hindi ko po pinapahalata. Hindi naman po ako manhid at bulag, nanay. Namumuo ang luha sa mga mata ng batang si Angel. Hindi naman ni Faye alam ang sasabihin. Nakalimutan niyang matalino nga pala ang kanyang anak. Hindi nga pala umuubra rito ang mga pagtatakip niya sa mga nangyayari. Humugot ng malalim na hangin si Faye bago tumugon sa mahal niyang anak na ngayon ay 6 na taong gulang na. Busog pa naman kasi talaga si nanay, anak. Dahil doon sa tinapay na ibinigay sa akin ni Mrs. Morin. Sinikap niyang hindi mautal kahit na nagbabadya na rin ang kanyang mga luha. Hindi na lang umimik pa ang bata dahil alam nito kung gaano kakuripot ang ginang na may-ari ng bahay na kanilang tinitirahan. Mata pobre rin ang ginang, hindi mo ito makikitaan ng awa para sa kapwa. Tinanggap na lamang ng batang si Angel ang mahigpit na yakap ng kanyang ina. Sa edad niyang 6 ay pagtulong na sa nanay niya ang kanyang iniisip. Hindi ito kailanman nagbigay ng sakit ng ulo kay Faye. Puro ligaya sa pusong ibinibigay nito sa kanya. Bukod pa sa mga nakatatanggap ito ng mga compliments mula sa mga guro. Kinabukasan ay inihatid na ni Faye ang anak sa pampublikong paaralan na pinapasukan nito. Ibinili niya na lamang ang anak sa dalagang guro na paborito ang kanyang anak. Dahil sa pagiging matalino at masigasig nito sa klase. Bandang 8:00 na siya nakarating sa palengke. Masigla niyang iniaalok ang mga panindang gulay sa mga dumaraang mamimili. Hindi niya iniaalis ang ngiti sa labi, lalo't ngayon ang araw ng sahod. Maibibili niya na ng sapatos ang kanyang anak. Pinagtsatsagaan na lamang kasi ng kanyang anak ang sapatos nitong butas-butas at animoy gutom na nakanganga. Tuluyang sumapit ang oras ng pagtanggap niya sa perang pinagpagurang makuha. 250 ang arawang pasahod, kaya sa 5 araw niya ay nakatanggap siya ng 1,250. Dumaan siya sa bilihan ng ulam. Matapos bumili ng manok ay bumili naman siya ng bigas na aabot hanggang sa susunod niyang sahod. Matapos mamalengke ay nagtungo naman siya sa bilihan ng sapatos pambata. Nagtabi siya ng 300 upang kahit papaano makabawas sa kanyang listang utang. May ngiti sa kanyang labi na nagtungo sa eskwelahan. 5:00 na at ang tanging estudyante na lang sa eskwelahan ay ang kanyang anak. Pasensya na po ma'am kung medyo natagalan ako. Ibinili ko pa po kasi ng sapatos itong anak ko at saka namalengke na rin po ako. Hinging paumanhin niya sa guro nang yumakap sa kanyang anak na ngayon ay nakangiti na. Samantalang kanina nung wala pa siya ay nakasimangot lamang ito. Walang anuman, Miss Madrigal. Siya, ako'y magpapaalam na rin dahil nandyan ang sundo ko. Anitong tinanguan na lamang na mag-ina. Agad na ring umuwi ang mag-ina. Walang tigil sa pagtalon at pagpalakpak ang batang si Angel nang ilabas mula sa kahon ng kanyang inang binili nitong sapatos na kulay pink. Thank you po ng marami, nanay. Promise po na pagbubutihan ko pa po sa school. At saka po pala, nay, perfect po ako sa exam namin kanina. Ako lang po ang naka-perfect. Magiliw nitong kwento habang yakap-yakap ang natanggap na regalo ng ina. Mas lumawak palalo ang ngiti sa labi ni Faye. Ginulo niya ang buhok nito, tsaka ito hinagkan sa ibabaw ng ulo. Proud na proud sa'yo si nanay, anak.
Promise din ni nanay sa'yo na kapag nagkaroon ako ng maayos na trabaho, ay ibibili kita ng mga damit, yung hindi galing sa ukay-ukay. Hinaplos niya ang pisngi nito na ikinalawak rin ang ngiti nito. Nagkislapan pa ang mga mata nito na ikinatawa niya. Yumakap sa kanyang bata sa sobrang saya nito. Thank you talaga ng marami, nanay. Saan nito? You're welcome palagi, anak. Oh shit, ako'y maghahanda na ng hapunan natin. Ano palang gusto mong luto sa manok na binili ko? Fried chicken o adobo? May ngiti sa labi niyang tanong. Tila ba napaisip naman ng bata? Adobo na lang po, nanay, dahil wala pong sabaw yung fried chicken eh. Sagot nitong ikinatawa niya. Okay, adobong manok ang ulam natin ngayon. Anya rito. Tumangutango naman ng bata. Iniwan na niya ito sa salas habang sinusukat ang binili niyang sapatos. Nagsaing na muna siya at saglit yung iniwan upang makapagbigay ng bayad kahit na hindi buo kay Aling Lolita. Pasalamat lamang si Faye na kahit masungit ang matandang tindera ay nakakaunawa naman ito. Hindi pa rin pwedeng umutang, Faye, ha? Hanggat hindi mo pa na-fully paid tong lista mo sa akin. Masungit na sabi ni Aling Lolita habang nagsusulat sa papel na ibinigay sa kanyang pera ni Faye. Opo, Aling Lolita. Sa susunod na sahod ko po'y mababayaran ko na po yan. Pangako niya ritong tinanguan lamang na matandang tindera. Bumalik na sa bahay si Faye. Mga 1 oras pa'y tuluyan na niyang natapos ang pagluluto. Inaya niya ng anak na kumain. Bukas ay ang labahin naman nilang mag-ina ang tatrabahuhin niya. Matapos nilang kumain ay nilinisan niya na munang anak bago niya ito patulugin. Bandang 9:00 na nang maramdaman ng likod ni Faye ang matigas na higaan. Ramdam niyang nangangalan niyang likod at binti. Maging ang kasukasuan niya, kaya kinuha niya ang efficacent oil at nilagyan ng ilang parte ng katawang nananakit. Mabilis lamang siyang hinila ng antok. Pagsapit ng panibagong umaga, ay naghanda na muna ng agahan nilang mag-ina ang dalaga. Hinayaan niya lamang na sulitin ng anak niya ang tulog nito, lalo't palagi itong maagang gumigising kapag papasok sa eskwela. Pinusod niya ang maalong buhok bago tipunin ang kabundok na nilang tabahin. Ibinabad niya na muna ang mga iyon bago ayain ng anak na mag-agahan. Sa gitna ng pagbababad ni Faye sa kanyang mga labahin ay humahangos na lumapit sa kanya ang kababatang si Nelia. Kunot ang noon niyang sinulyapan nito. Sino bang humahabol sa iyo at hingal kalabaw ka dyan? Tanong niya sa kaibigan ngayon ay nagpupunasan ng pawis. Huminga-hinga muna si Nelia bago sabihin ng sadya sa kaisa-isa niyang kaibigan. B, may alok ako sa iyong trabaho. 20,000 ang buwan ng sahod at pwede mo pang isamang inaanak ko. Bulalas nitong ikinatigil ni Faye sa kanyang ginagawa. Agad na nagbanlaw ng kanyang kamay ang dalaga at masayang inabot ang kamay ng kaibigan. Legit ba yan, B? Paniniguro niyang sunod-sunod niyang tinanguan. Saan? At saka kailan? Excited niyang tanong. Napakalaki ng 20,000 kaya siya naiinganyo sa alok nito. Huwag lang sanang pagbebenta ng puri dahil hindi siya papasok sa ganoong trabaho. Di baling magdildil ng asin, huwag lang madungisan ang kanyang iniingatang puri. Pagiging kasambahay ang magiging trabaho mo, B. Medyo malaki yung bahay at mag-isa ka lamang na maglilinis. Pero huwag mag-alala, di naman mahirap dahil mga high-tech na mga gamit dun sa mansyon. Kinakailangan ko na kasing umalis dahil may sakit si Mudra. At wala namang ibang mag-aalaga sa kanya, di ba? Kung di ako lang. Dahil ako lang naman ang nag-iisang bruhan yung anak. Ikaw ang napili niya dahil bukod sa masipag ka daw, ay alam kong kailangan mo ng trabahong to. So ano, game ka ba? Magsisimula na bukas. Stay in ang gusto ni Bossing. Ayaw na ayaw niya yung palaging umuuwi. Salaysay nito na walang pag-aalinlangang sinang-ayunan ni Faye. Sobrang laking tulong niyang alok mo sa akin, B. Thank you, ha. Hulog ka talaga ng langit sa aming mag-ina. Nagagalak niyang ani rito. Asus, maliit na bagay, B. O sige na, aalis na ako, ha. Pakiabot na lang tong regalo ko sa maganda kong inaanak dahil kailangan ko pang hakutin ang lahat ng gamit ko sa mansyon. Babalikan kita rito bukas na mga 6:00 dahil 9:00 ang lipad ko pauwi ng Mindoro. Saad pa nito. O sige, Nelia, salamat ulit, ha. Pati na rito sa regalo mo. Tsak na magtatatalo na naman yung inaanak mo sa saya. Alam mo naman yun, basta regalo tuwan-tuwa. Napapangiti niyang wika na ikinangiti naman ng dalaga. Always welcome. O siya, aalis na ako.
Yumakap siya sa kaibigan at pilyang pinalo ang pangupo nito. Sana all pinagpala, diba? Sambit pa nito matapos kumalis ng yakap sa kanya. Loka-loka ka talaga. Nasabi niya na lamang sa kaibigan. Mula pa noong bata sila ay likas na ang kapilyahan nito. Tuluyang umalis si Nelia habang si Faye naman ay iniwan na munang binabad niyang labahin. Gising na ang kanyang anak na ngayon ay naghihilamos na mukha. Binati ni Faye ang anak at agad na ibinigay ang regalo rito ng kaisa-isa nitong ninang. Wow! Ang dami pong dress! Kitang-kita ang tuwa sa cute na mukha ng bata. 5 pares kasi ng Barbie dress at iba-iba ang design at kulay ng mga damit. Kaya manghang-mangha si Angel. Lahat ay sinukat nito. Bilang ina naman ay natutuwa si Faye. Bukas anak ay babalik ritong ninang Nelia mo. May inaalok siya sa aking trabaho na tinanggap ko naman agad. Malaki-laki kasi ang pasahod sa papasukan kong trabaho anak. At bukod pa ron makakasama kita. Maging behave ka dun anak ha? Okay po ba? Opo nanay. Masayang tugon nito sa kanya. Napangiti namang muli si Faye at inaya ng kumain ng kanyang anak. Mas lalo pa siyang natuwa dahil ang mga undergarments nilang mag-ina ay si Angel ang naglaba. Hinayaan na lamang ito ni Faye na magpresenta itong tutulong sa kanya nang sa ganun daw ay mapadali ang trabaho niya. Pati sa pagsisampay nagpresenta na rin ng bata, ngunit tinanggihan na ito ni Faye dahil bukod sa hindi naman ito abot ang sampayan ay batid niyang pagod na ang kanyang anak. Natatawa na lamang si Faye nang madatna ng anak na tulog na sa salas nila. Binuhat niya ito at dinala sa kanilang silid. Naghanda na rin siya ng pananghalian nila at nang matapos ay naligo na siya. Pagkagising ng kanyang anak ay nilantakan na nila ang pagkain kanyang hinanda. Nang tuluyan ng matuyo ang mga sinampay ay tinupi na nilang mag-ina yon at isinilid sa bag. Maaga rin silang natulog. Umaga na. Ngayon na ang araw na dadalhin ni Nelly si Faye sa mansyon na pinagtatrabahuhan. Ready ka na ba? Mukhang kabado ka. Natatawang tanong ni Nelia nang marating nila ang napakalaking bahay. Wala ang amo niya dahil nasa business trip pa ito. Through cellphone lamang siya rito nagsabi na aalis na dahil sa ina nitong may sakit. Ngunit nangako lamang meron itong magiging kapalit. Bakit naman ako kakabahan? Tanong niya rin sa kaibigan. Wala. Huwag mo nilang intindihin ang sinabi ko. Merong nakakalokong ngiti sa labi nito na ikinasalubong ng kilay ni Faye. Iiling-iling na lamang si Faye na sumunod sa kaibigan habang karga niyang anak na nakatulog sa biyahe. Agad na itinuro ni Nelly ang lahat ng dapat na matutunan ni Faye. Itinago niya rin ang ilang larawan ng amo dahil tsak na kapag nakita ito ng kaibigan ay aatras ito. Sinadya niya talaga na ang kaibigan ang kuhaning kapalit nang makita niya sa silid ng amo ang isang drawing book. Doon ay nakita niya ang mukha ng kaibigan. Single pa ang amo niyang lalaki at ang alam niya ay never itong nakipagrelasyon. Nagbabaka sakali lamang siya na matuloy ang pantasya ng kaibigan at ng amo sa isa't isa. Mag-high school crush ang dalawa at kung sakaling matuloy ang naudlot na pagtitinginan ng mga ito, ay siyang pinakaunang tao na matutuwa para sa kaibigan dahil deserve nito at ng kanyang inaanak ang isang lalaki na katulad ng kanyang amo na bukod sa gwapo ay mabait rin at successful sa buhay. So ano na, aalis na ako Bea. Ikaw nang bahala rito. Bukas pang dating ni bossing kaya pwede ka pang mag-sitting pretty dito. Kapag nagutom kayo ng inaanak ko, dumukot lang kayo sa kusina. Walang problema kay bossing yun. Kahit ubusin niyo pang stock ng kusina dahil barya lang sa kanyang mga iyan. Ay, oo nga rin pala. Gusto ni bossing na kapag galing siya sa business trip, ay ipinaghahanda siya ng paborito niyang ulam. Kari-kari yun, be. At steak. Easy lang naman yun. Oh, so papano? Babay na ha, beautiful best friend. Kumindat pa ito bago isinukbit ang bag. Muling nagpasalamat si Faye sa kaibigan. Kampante naman siya sa sarili dahil marunong siya sa kusina. Lalong-lalo na sa gawaing bahay. Pagkaalis ng kaibigan ay minemorya niya ang palibot ng napakalaking bahay. Medyo maalikabok ang bookshelf, kaya nilinisan niya yon. Nilinisan niya rin ang living room kahit na malinis naman yon. Hindi kasi siya sanay na walang ginagawa. Kaya halos mangintab na ang paligid sa mabusisi niyang paglilinis. Nanay! Boses ni Angel na mukhang kagigising lamang ang nagpatigil kay Faye sa kanyang ginagawa.
Nilingon ito ng dalaga at masuyong initian. Nilapitan niya rin ito at tsaka kinarga. Nagugutom ka na ba anak? Malambing niyang tanong rito. Mag-aalas 12 na kasi. Kumakalam na rin ang tiyan niya ngunit ayaw niya namang kumain ng hindi kasabay ang anak. Ayaw niya rin namang gisingin ito kaya hinintay niya na lamang na magising lalo pat meron naman siyang ginagawa. Opo nanay. Nagukusot ng mata nitong sagot. Sabay naman nilang mag-inang tinungo ang kusina ng mansyon. Namamangha pa rin talaga ang dalaga sa karangyaan ng paligid. Kumbaga sa puno ay hitik na hitik ito sa bunga. Mukhang kahit na ilang buwan silang mastak sa bahay na yun, ay hindi sila magugutom sa sobrang dami ng pagkain. Wow! Ang dami pong pagkain, nanay. Pwede po kaya tayong kumuha kahit isa lang? Inosenteng tanong nito nang buksan niya ang ref na punong-puno ng laman na halos magsiksikan na sa sobrang dami. Ang tinutukoy din nito ay ang mga tsokolate. Pwede naman siguro. Hindi naman siguro mapapansin ng amo natin kung kukuha tayo ng isa lang. Nag-aalangan man ngunit sa nakikitang pananabik sa anak ay kumuha siya ng isang piraso. Pero anak, mamaya mo na kainin, okay? Kailangan muna natin kumain para hindi ka sipunin. Pangungundisyon nitong agad namang sinang-ayunan ng bata. Matapos kumain, ay kinundisyon niyang muli ang anak na pumirmi lamang sa salas. Sinabi naman ni Nelia na pwedeng manood ng TV, kaya binuksan yun ni Faye. Nang sa ganun ay hindi ito maburyo sa salas, habang naghihintay sa kanya na matapos ang mga kailangan tapusin. Sa hardin naman ay nagtaba siya ng mga damo, nagbunot na rin at diniligan ng mga natutuyong bulaklak. Napapailing siya dahil mukhang hindi yun na pagtutuunan ng pansin ng kanyang kaibigan. Pagkatapos sa hardin, ay ang pool naman ang nilinisan niya. Tagaktak ang kanyang pawis nang matapos niyang linisan ang pool. Nagpuna siya ng pawis gamit ang laylayan ng kanyang damit. Ipinasya niya na rin na pumasok sa loob. Sinulya pa niya lang saglit ang tuwang-tuwa niyang anak na nanonood ng cartoons bago siya pumasok sa silid na ibinigay sa kanila ng kaibigan. Minabuti niya na lamang na maligo dahil nanlalagkit na siya sa pawis. Matapos malinisan ng sarili ay pinuntahan niya ng anak. Kailangan niya na itong paliguan. Pagkatapos ko po bang maligo nanay, manonood pa rin po ako ng TV? Oo, pero anak kapag nandito na yung may-ari nitong bahay, hindi ka na pwedeng manood, okay? Masuyo niyang paalala rito. Nakakaintindi namang tumango ang bata. Tuluyan na niya itong pinaliguan at pagkatapos ay hinayaan niya itong manood. Nakinood na rin siya dahil wala naman siyang gagawin. Ni hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siyang madilim na ang paligid. Tinunghayan niyang anak na tulog habang nakahiga sa mga hita niya. Kinuha niya ang remote at pinatay ang TV. Binuhat niya na rin ang kanyang anak at dinala ito sa kanilang silid. Kinaumagahan ay maagang naghanda si Faye. Iniluto niya ang ibinilin sa kanya ng kaibigan. Bandang 6:00 na siya natapos magluto. Iniwan niya na muna ang mga hinandang pagkain sa lamesa. Wala namang pusa kaya hindi niya kailangang mangamba. Tinakpan niya na lamang ang mga niluto. Minamadali niya ang paglilinis ng katawan. Saktong tapos na siya sa pagliligo nang makarinig ng busina mula sa labas. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa malaking gate upang pagbuksan ng magiging amo. Sa kabilang banda naman ay natitigilan si Brian. Hindi niya maialis ang tingin sa babaeng nagbubukas ng gate para sa kanya. Tila napako siya sa kinauupuan habang matamang nakatitig sa babaeng bumihag ng puso niya. Ilang taon na ang nakakaraan. Masasabi mang bata pa ang puso niya noon, ngunit ang babae lamang ang katangi-tanging nakakuha ng kanyang atensyon. O mas tamang sabihin na, ito lang ang katangi-tanging babae na nakasungkit ng pihikan niyang puso. Ibang-iba kasi ito kung ikukumpara sa ibang mga babae na masyadong liberated. Bukod sa pagiging liberated ay maaarte din. Mahinhin ito, matalino at mabait. Average girl man ito kung isalarawan ng iba, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamaganda sa lahat bukod sa kanyang ina. Faye. Mahinang naibulalas niya nang humarap ito sa bintana ng kotse niya. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso nang ngumiti ito. Sa ngiti nitong yon, doon siya nito nabihag. Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang kumatok ito sa bintana ng kotse niya. Para siyang ewan, tinalo niya pa yung natatae. Huminga na lamang siya ng malalim at pilit na pinakakalmang sarili. Nag-poker face rin siya bago buksan ang bintana.
At kagaya ng ekspresyon niya kanina'y nagulat rin ito nang masilayan siya. Brian? Tila ba'y hindi siya sigurado sa nakikita. Pakiramdam din niya'y tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Ang kauna-unahang lalaki na umangkin ng kanyang batang puso noon ay nasa harapan niyang muli ngayon. Lihim namang napangiti ang binata. Nawala ang pagiging blanko ng mukha nito nang masilayan nang malapitan ang mukha ng hindi makapaniwalang dalaga. Nilinis niyang lalamunan bago tumikhim. Faye, what a small world. Baritonong saan niya rito sa napaka-preskong tono. Hindi niya nais na ipahalata ang epekto nito sa kanya. Ikaw ang magiging amo ko? Paninigurado niya na tinanguan lamang ng binata. Agad siyang napalunok at saka nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kinakayang makipagtagisan ng tingin rito. Hindi naman magkamayaw ang puso niya sa pagtambol. Ilang taon na kasi ang dumaan, ngunit ang epekto sa kanya ng lalaki ay kagayang-kagaya pa rin ng dati. Walang nagbago. Nakabaon lamang sa puso niya at ngayon, nasa harapan na niya itong muli at siyang namutawi rin ang pagtingin niya para dito. Good morning po, sir. Nauutal niyang bati rito. Napahigpit ang kapit niya sa laylayan ng luma niyang damit nang marinig ang bahagyang pagtawa nito. Para bang musika yun sa kanyang pandinig. Masyado namang formal lang, sir. Just call me Brian. Bruskong sambit niya na tinugon lamang ng dalaga ng isang tipid na tango. Call me Brian. Right here, right now. May otoridad na mando niya. Nais niyang marinig ang muling pagtawag nito sa kanyang pangalan. Kay sarap kasi sa pandinig kapag tinatawag siya nito sa mismong pangalan niya. Sa totoo lang, ay isinusuka niya ang pangalang Brian. Dahil sinunod ang pangalan niya sa pangalan ng ama na siyang naging dahilan kung bakit nagpatiwakal ang kanyang pinakamamahal na ina. Ngunit kapag ang babaeng iniibig niya noon at magpahanggang ngayon nang siyang tumatawag sa kanya ng pangalan niya, ay natutuwa siya. Ganito talaga sigurong epekto ng pag-ibig. Brian, hindi niya talaga mapigilang mautal. Sa lalaki lamang siya nabubulol. Dinaig niya pa yung batang natuto palang magsalita kapag nasa harapan niya ito, lalo na kapag ilang metro lamang ang layo nito sa kanya. Dinadaga ang puso niya, nakakaewan talaga ang pag-ibig. Face me. Muli niyang mando rito habang pigil ang pagsilay ng pilyo nitong ngiti. Napipilitan namang sinunod ni Faye ang utos sa kanya ng lalaki. Hindi niya mapigil na kagatin ng ibabang labi, lalo't batid niyang namumula siya. Naging malikot ang kanyang mga mata na siyang nagpangiti na ng tuluyan sa binata. You're still that innocent girl I've met in high school. Walang nagbabago sa'yo, Faye. Sinsero niyang ani rito. Gusto niya itong haplusin sa mukha at hagkan sa labi. Ngunit hindi naman maaari dahil wala siyang karapatan. Hindi siya nito nobyo. Oo, pero ikaw, ang laki na ng pinagbago mo. Hindi na ikaw yung dating payatot na Brian. Mukha ka na nga ring successful na negosyante. Congratulations, Brian, ah. Puri niya rito. Natuwa siya sa laki ng pagbabago nito. Hindi nakatakataka dahil matalino talaga ang lalaki. Bukod pa doon ay biniyayaan nito ng perpektong anyo na maaari mong ikumpara sa mga hot actors sa Hollywood. Patpatin man ito noong mga high school sila, ay marami pa rin itong taghanga. Nakatatak sa pangalan nito ang pagiging varsity player. Binansagan rin itong campus heartthrob, ngunit hindi nito yun pinanghahawakan o kahit na ipagyabang dahil para rito'y marami pang mas higit sa kanya. Thanks, Faye. So, abante na ako ah. May ngiti sa labing paalam niya rito na tinanguan lamang nito. Nais niya pa sanang makausap ito ng matagal, ngunit ang tiyan niya'y nagrereklamo na. Isinara niya na rin ang bintana ng sasakyan at minaneho ang kotse papasok. Matapos igarahe ang Porsche na kabibili niya lamang ay bumaba na siya. Isinabit niya rin ang sunglasses sa long sleeve sa suot. Hindi niya na muna kinuha ang maleta. Maya-maya niya na lamang kukunin kapag nalamnan na niya ang nag-aalboroto niyang tiyan. Nilingon niya ang dalaga na agad namang tumalima nang magtama ang kanilang mga mata. Did you prepared something for me, Faye? Malumanan niya ritong tanong nang makalapit na ito sa kanya. Nais niyang malaman kagad kung may hinanda na ba ito o wala, para naman kung sakaling wala pa'y magpapadeliver na lang siya. Oo, nakahain na nga rin pala ako. Mabilis nitong tugon. Tumango naman siya ng may ngiti sa labi at nakapamulsang muling humakbang papasok.
Ngunit nasa entrada pa lamang siya nang bigla siyang napahinto. Nangunot ang noo niya sa maliit na batang babae na tumatakbo, papalapit sa kanya. O mas tamang sabihin na sa babaeng nasa likuran niya. "Nanay!" Umiiyak na anito bago yumakap sa kanyang ina. "Akala ko po iniwan niyo na ako kagaya nung nasa panaginip ko." Sumbong nito sa kanya. Nagsalubong naman ang makakapal na kilay ni Brian. "Nanay?" Paulit-ulit na tanong niya sa isip. Tila ba kinurot ang puso niya nang kargahin ni Faye ang bata. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng sakit nang tawagin nito ang kargang bata ng anak. Tila ba tinuklaw siya ng ahas. Kung kailan naman nagkrus ang landas nila ng babaeng noon pa gustong makita, ay tsaka naman naging huli ang lahat. Pinanatili niya ang pagiging malaya dahil sa plano niyang hanapin ito at ligawan. Ngunit mukhang sobra na siyang nahuli. Bumagsak ang magkabilang balikat niya. Pati na ang kaninang masigla at kompleto niyang pakiramdam ay bigla na lang rin napalitan ng lungkot at panghihinayang. Ngunit kahit na nasasaktan sa natutunghayan ay hindi niya magawang iiwas ang tingin sa mag-ina. Kabaliktaran ang ibig sabihin ng mga panaginip, anak ko. Hindi mangyayari na iiwanan ka ni nanay. Mahal na mahal kita, anak ko, kaya tahan na po. Pag-aalo niya sa anak habang hinahaplos ang likod nito. Pinapatakan niya rin ng magagaang nahalik ang tuktok ng ulo nito. Namuo ang pagkahabag sa kanyang inosenteng muka. Naalala niyang kapatid, ang tunay na inang Angel. Alam ng kanyang anak ang tungkol sa ina nito. Hindi siya kailanman naglihim sa anak. Lahat-lahat ay sinabi niya ng detalyado. Hindi na kinaya ni Brian ang mga nasasaksihan, kaya minabuti niya nang mauna sa loob at agad na dumiretso sa dining area. Sumunod naman sa kanya ang mag-ina. "Meron ka na palang anak." Paninimulang saad ni Brian habang hinihiwa ang steak na si Faye pa mismo naglagay sa kanyang plato. Nakakatawa para sa kanya dahil para itong asawa niya kung pagsilbihan siya. Oo, 6 na taon na rin. May ngiti sa labing tugon naman ni Faye. Hindi na muna kumain ng anak niya dahil hindi pa naman umano ito nagugutom. Nagpaalam ang bata kay Brian na kung maaaring manood ng cartoons na agad namang pinayagan ng binata. Ewan ba ni Brian ngunit sa likod ng sakit na nararamdaman ay napakagaan ng loob niya sa bata. Para kasi itong munting anghel na inihulog sa lupa upang maghasik ng kakyutan. "If you don't mind me asking, may I ask kung nasan ang daddy niya? I mean, your husband?" Mariin niyang naipikit ang mga mata ng mautal sa huli niyang tanong. Para bang merong bumara sa lalamunan niya nang itanong ang tungkol sa asawa nito. Napangiti naman si Faye. "Ako lang ang mama at papa niya." Proud niyang sabi na ikinakunot ng noo ni Brian. "Pwede ko bang malaman kung papaanong ikaw lang ang daddy at mami niya?" Curious niyang tanong. Gustong-gusto niya talagang malaman ang bawat detalye ng buhay nito. Napabuntong hininga naman si Faye bago sulyapan ng anak na humahagik-hik habang giliw na giliw sa pinanonood nitong Masha and the Bear. Ngunit sasagot pa lang sana siya nang biglang tumunog ang cellphone ng kaharap niya. Itinikom niya na lamang ang bibig at hinayaan itong kausapin ng kung sino mang tumawag at baka importante. Nagpaalam ito sa kanya na sasagutin lang ang tawag na agad niya namang tinanguan. Bumalik si Brian ng tahimik. Hindi niya na muli pang inulit ang tanong kanina dahil nawala na siya ng gana. Tumawag kasi ang half-brother niya at sinabing binawiin na ng buhay ang kanilang ama kani-kanina lamang. Napopuot siya sa ama ngunit bilang anak ay nakakaramdam siya ng sakit. Walang imik niyang tinungo ang silid kung saan meron siyang minibar. Meron kasi siyang insomnia at ang tanging gamot para sa kanya ay ang kanyang mga paboritong alak. Muling tumunog ang cellphone niya ngunit hindi na niya ito binigyan pa ng pansin, lalo pat half-brother niya lang naman yon. Hindi niya pagbibigyan ng hiling nitong pumunta siya. Hindi niya kailanman haharapin ang ikalawang pamilya ng ama. Silang legal ng kanyang ina. Ngunit ginawa sila nitong ikalawa. Nagmistulang kabit ang kanyang ina noon. Nilango niya ang sarili hanggang sa makatulugan niya na ang ikalamang bote ng alak na nakakalahati niya pa lamang. Sikat ng araw ang siyang gumising kay Brian kinaumagahan. Gamit ang kamay ay hinalamos niya ang mukha. Bumangon na rin siya tsaka sinulya pa ng orasan. 9:00 na. Napalingon pa siya sa pintuan ng kwarto niya nang merong kumakatok ron. Tumayo siya nang hindi man lang nagsusuot ng pang-itaas dahil sanay naman siyang matulog ng walang damit.
Ay, Diyos ko po! Agad na napatakip ng mga mata niya si Faye nang tumambad sa kanyang perpektong figura ng lalaking nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nag-init rin ang mukha niya nang hindi sinasadyang bumaba ang tingin niya sa matigas na bagay na nasa pagitan ng mga hita nito. Napapangiti naman si Brian sa naging reaksyon ng dalaga. Agad niya ring niyuko ang nasa ibaba ng kanyang puson. Napapakamot siya dahil naka-boxer shorts lamang pala siya at tuwing umagay nagngangali talaga ang alaga niya. Ganoon naman ng mga lalaki tuwing umaga. It was normal. Sorry, anya rito. Sincero siya lalo't nakikita niya talaga ang hiya sa dalaga. Ngunit nakapagtataka lamang dahil para bang unang sulya pa lamang nito sa katawan ng isang lalaki. I'll just make a quick change. Baba ka na muna at susunod na lang ako. Utos niyang mabilis na sinunod ng dalaga. Natatawa na lamang siya dahil nagtatakbo pa ito. Makalayo lang agad sa kanya. Nang tuluyang mawala sa paningin ng babaeng nagpasigla sa araw niya, ay isinarado niya na muna ang pinto. Naghilamos at nagsipilyo lang muna siya bago isuot ang pang-jogging niyang damit. Tirik na ang araw ngunit gusto niyang magpapawis. Masyado siyang na-drain ng gatambak na trabaho sa negosyo niya sa States. Isama pa ang ilang business trip niya, kaya't gusto niyang langhapin at pagmasdan ang palibot ng kanilang tahimik at disiplinadong subdivision. Good morning po, Sir Brian. May ngiti sa labing bungad kay Brian ng cute na anak ni Faye. Lumuhod siya upang magpantay sila ng bata. Good morning to you, baby. What's your name? Malambing niyang tanong. Pinisil niya rin ang marahan ng malaman at maputi nitong pisngi. Angel po, Sir Brian. Bibong pakilala nito sa kanya. Napangiti siya at ginulo ang buhok nito. Napansin niya rin ang uniforme nitong kupasi na. Tito Brian na lang. Papasok ka na ba sa school mo? Tanong niya pa na sunod-sunod nitong tinanguan. Nasaan nga palang mama mo? Dagdag niya pang tanong nitong inilibot ang tingin sa paligid. Ngunit hindi niya makita ang hinahanap. Nasa kusina po, Tito Brian. Hinahanda niya po yung baon ko. Sagot nitong ikinatangu-tango niya. San bang school na pinapasukan mo at ihahatid na kita? By the way, do you want Tito Brian to be your driver today? Tanong niyang ikinaningning ng mga mata nito. Natawa siya at muling pinisil ang pisngi nito. Gusto ko po. Tumalon-talon pang sabi nito. Mas lalo namang napangiti ang binata. Ang plano niyang pagja-jogging ay hindi niya na itutuloy. Magpapalit lang muna si Tito ng damit tapos sabay tayong kakain ng breakfast, okay? Anya rito. Sunod-sunod namang tumango ang bata. Ginulo niya ang buhok nito bago bumalik sa silid. Isang simpleng t-shirt na maroon at khaki shorts na pinarisan niya ng puting sapatos at sunglasses ang napili niyang isuot. Para sa kanya ay napakasimple lamang ng suot niya. Ngunit nang masilayan ito ng dalagay para bang na-starstruck ito. Gusto naman ng binata ang nakikitang admiration sa mga mata ng dalaga. Yumuko siya upang itago ang ngiti sa kanyang mga labi na hindi niya mapigil-pigilan. Dinaig niya pang teenager na kinikilig. Ramdam niya rin ang pag-iinit ng magkabilang tuktok ng tenga niya. Ay, si nanay nagagupuhan kay Tito Brian. Saad ni Angel na ikinakurap-kurap ni Faye. Pinanlakihan niya ng mata ang anak. Winawarningan na tumigil ito ngunit pilya lamang siyang initian ng anak kaya't napapakagat labi siyang nagbaba ng tingin para bang inilalako siya nito sa binata. Nahihiya po si nanay, Tito Brian. Sambit pa nitong muli. Napapatakip na lamang na mukha ang dalaga habang ang binata na may ngiting-ngiti. Tumikhim muna si Brian bago humakbang patungong hapag. Sinenyasan niya si Angel na tumigil dahil namumula na ng husto ang mama nito. Maging ang leeg ay nadamay na sa pamumula. Namiss ko ang scrambled eggs. Come on, join me. Masarap kumain ng may kasalo. Alok niya kay Faye na hindi man lang nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Dito ka sa tabi ko maupo, Little Angel. Baling niya sa bibong bata. Tinapik ni Brian ang katabing upuan na agad namang sinunod ng bata. Tumabi nga ito sa kanya. Nilagyan naman ni Brian ang plato nito ng kaunting pagkain na kakasya lamang sa maliit nitong tiyan. Panay ang kwento ni Angel ng tungkol sa nakukuha nitong mga grades at scores sa eskwelahan. Hindi man ni Brian kadugo ang bata ay proud na proud siya rito. Nakikita niya ang sarili kay Angel. Matalino at higit sa lahat ay kagaya niyang walang kinagisnang ama. Sa kabilang banda naman ay tila ba hinahaplos ang puso ni Faye sa closeness ng dalawa. Gayong kakikilala lamang ng mga ito.
Parang hindi sila ibang tao kung ituring nito. Natutuwa siya at the same time may nalulungkot dahil naibaling ng anak niya kay Brian ang pananabik nito sa ama. Kapag na-perfect mo ang test na ibibigay sa inyo ng teacher nyo, may reward ka sa akin, okay? Ililibot kita sa mall at lahat ng magustuhan mo ay bibilihin natin. Punta na rin tayo ng Ocean Park kapag may araw pa, okay ba yun? Nasa harapan na sila ng eskwelahan ng kondisyonin ni Brian ang namimilog ang mga matang si Angel. Nasa gilid lamang si Faye. Nais naman niyang sawayin ang anak dahil nakakahiya. Ngunit hindi niya magawa, lalo't masayang-masaya ang anak niya. Pagdating pa naman sa mga regalo, reward at iba pa, ay nasasabik ng husto ang bata. Talaga po ba, Tito Brian? Paninigurado nitong tinanguan naman ng binata. Yehey! Sisaw lang po sa akin ang mga pakwis ni ma'am. Pagyayabang nito. Para sa batang mataas ang IQ ay talagang sisiw lamang ang mga quizzes ng mga teacher nito. Kung ikukumpara sa ibang level ay parang grade 4 to 5 na ang kaalaman nito. Natawa naman ang binatang ginilo ang buhok ng bibong bata. Binuhat niya si Angel at hinatid pa sa room nito. Laglag naman ng mga panga ng mga dalagang guro sa makalaglag panty na figura ng lalaki nang masilayan nila ito. Bye little angel ni Tito. Good luck sa quiz, okay? Anyang thumbs upan naman ng bata. Ninitian niya ito bago umalis. Hindi niyo na po sana pinangakuan ng anak ko, sir, at baka po masanay. Hindi na ni Faye napigilan ng sarili na sabihin yun sa binata. It's okay. Hayaan mo na lang akong gawin to, Faye. Nangangailangan siya ng kalinga. Natutuwa si Angel sa mga simple gifts, kaya hayaan mo na lang. Sagot naman ng binata na hindi na lamang tinugunan pa ng dalaga. Itinuon na lamang nitong pansin sa labas ng sasakyan. Brian, paninimula ni Faye. Sinulyapan siya nitong saglit. Nais niya magpaalam sa binata dahil kailangan niya magpaalam sa dating pinagtatrabahuhan na hindi na siya makakapasok sa isdaan nito. Saglit siya nitong nilingon dahil focus ito sa pagmamaneho. Magpapaalam lang sana ako kung pwede akong sumaglit sa palengke. Kailangan ko kasing magpaalam ng personal kay Ate Chuna na hindi na ako makakapasok sa kanya bilang tendera. Nahihiya niyang paliwanag dito. Bumagal naman ang pagpapatakbo ng sasakyan ni Brian. Saan ba? At nang masamahan na kita. Pagpipresenta niyang sunod-sunod na inilingan ng dalaga. Nako, wag na Brian. Dahil malansa doon, hindi ka naman bagay doon. Tanggi niya na ikinakunot ng unang binata. Dati rin akong alikabok, Faye. Umangat lang dahil sa nagsumikap ako. Mahinahong anya. Pero kasi hindi pa rin talaga kumbinsido ang dalaga sa nais nitong pagsama sa kanya. No more buts, Faye. Sasamahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Pinal nitong sabi. Wala nang ang nagawa pa ang dalaga. Nakayuko lamang siya habang binabaybay ang daan patungo sa pwesto ng Ate Chuna niya. Kapag sumasabay sa kanya ang binata ay agad niyang inuunahan hanggang sa maramdaman na lamang ng balikat niya ang matigas na bagay kaya napatigil siya sa paglalakad. Miss naman, tumingin ka sa dinadaanan mo. Iritableng wika ng babae na nakabungguan ni Faye. Ay naku, pasensya ka na. Senserong paghingi niya ng dispensa sa nabunggo. Ngunit inirapan lamang siya nito. Mapanuya pa siya nitong sinuri ng tingin. Tsaka nito pinag-cross ang kamay. Makikita mo talaga sa postura ng babae na mataray ito. It wasn't her fault. Bruskong boses yun mula sa likod ng dalaga. Napatdapa ito ng kabigi niya sa bewang. It was you, miss. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Nakafocus ang atensyon mo sa cellphone na hawak mo. So don't you dare put the blame on my woman. May diingan niya sa kaharap na bigla na lang nawala ang pagiging mataray kanina at napalitan ng paghanga. Nagkislapan ng malalaki nitong mata na ikinangiwi ng lihim ng binata. Kung ilalarawan niya kasi ang babaeng kaharap ay para itong isang sardinas. Pilit na isinisiksik ang sarili sa hapit na hapit nitong suot na hindi naman rito bumagay. Bagkus ay nagmukha pa itong butete. Magsasalita pa sana ang babaeng kaharap nang malamig itong tinignan ni Brian. Sa huling segundo ay binigyan niya ito ng nakamamatay na tingin. Pagkatapos ay walang ano-anong nilagpasan nila ito habang hawak niya pa rin sa bewang ang naumid na dalaga. Hindi mo na sana pinatulan pa, Sir Brian, dahil ako naman talagang may kasalanan eh. Hindi ako nakatingin sa dinadaanan ko.
Tumigil siya sa paghakbang kaya tumigil rin ito. I'm not blind, Faye. Nakasunod ang mga mata ko sa bawat kilos mo. Siyang may kasalanan kung bakit kayo nagkabungguan. Isa pa, hindi ko basta-basta ngahayaan ng kahit na sinong matahin ka. Lalo't mukha namang binugbog na sardinas. Banat nitong ikinapigil ng ngiti ng dalaga dahil hindi niya akalaing marunong rin itong mamuna ng kapwa. Oh, huwag mong pigilan at baka sa pang-upo mo yan lumabas. Biro niya ritong nagpawala sa pinipigilan nitong ngiti. Baka naman po pwede niyo na pong bitawan ng bewang ko. Wika niya dahil kanina pang hindi nito inaalis ang kamay sa bewang niya. Oh, sorry. Mabilis nitong binawi ang kamay, tsaka ito napakamot sa batok. Tumango na lamang si Faye at nagpatuloy sa paghakbang. Tuluyan nilang narating ang pwesto ni Chuna. Sinabi rito ng dalaga na hindi na ito makakapasok, na naunawaan naman ng babaeng may-ari ng tindahan. Matapos ng pamamaalam sa dating pinapasukang trabaho, ay umuwi na sila ng mansyon. Dumiretso agad si Faye sa kusina, habang si Brian naman ay sa kanyang silid. Pagpasok niya pa lamang ay bumungad agad sa kanyang cellphone na panayang ring. Napabuntong hininga siya bago kunin ang cellphone, iniwan niya sa ibabaw ng kama. Ang half-brother niya ang tumatawag at halos mapuno na nito ang call logs niya sa paulit-ulit nitong pagtawag. Pinakatitigan niya lamang ang cellphone na patuloy sa pagtunog hanggang sa ipasya niyang sagutin ang tawag nito. Thank goodness, sinagot mo rin. Saan nang nasa kabilang linya? What is it, Vin? Walang gana niyang tanong. Ibinagsak niya rin ang katawan sa kama, sabay hilot sa kanyang sentido. Ngayon niya lang naramdaman ang hangover. Kuya, sinabi ko naman sa text at sa tawag na wala na si Dad, di ba? Hindi ka man lang ba sasaglit? Kahit sulyapan mo lang si Daddy. Isang beses lang, bro. Please. Nasa tono talaga nito ang pagsusumamo sa kanya. Sa mga half-brother at half-sister niya, ay tanging si Vin lamang ang tumatawag sa kanya ng kuya. Ito lang din ang palaging uma-approach sa kanya. Nangangamusta at kung minsan ay bumibisita kahit na dinidedma niya lang ito. Kaya nyo na yan. Kayo naman ang pamilya ni Tanda. Kaya wag nyo na akong idamay sa mga palabas nyo. Pakisabi sa nanay mo na hindi ako maghahabol sa mga pera ng matandang binawian na rin naman ng buhay. Iyon lang at pinatay niya na ang tawag. Nanginginig ang buong kalamnan niya sa galit. Grabe ang sakit at pahirap na ibinigay sa kanila ng kanyang ama. Dinurog nito ang puso ng butihin niyang ina at ni pisong kusing ay hindi ito nagbigay. Ni ang suportahan siya hindi nito ginawa. Kaya nung kang dalawin o silipin niya ito gayong hindi niya yun ginawa noon sa kanila habang nagdidildili sila ng asin ng kanyang ina. Nawala lamang ang galit sa puso ni Brian nang kumatok sa pintuan niyang dalaga. Ang mayumi nitong tinig ay nagbibigay na naman ng bulta-bultahing kuryente sa buong sistema niya. May ngiti sa labi niya nang bumangon sa kamang hinihigaan. Sinuklay niya ang buhok gamit ang kamay bago buksan ang pinto. Yes? Animoy hindi naging mabangis kanina nang salubungin niya ng isang matamis na ngiti ang dalagang nasa kanyang harapan. Agad namang napayuko si Faye dahil para siya nitong hinihipnotismo. Nadadala siya sa mga ngiti nito na nagpapahina ng kanyang mga tuhod. Ang puso niya na may nagkukumahog na naman at tila ba walang planong kumalma. Nakapaghanda na po kasi ako ng pananghalian. Nauutal niya pang imporma rito. Mas lalo lamang lumawak ang pagkakangiti ng binata. Kaya hindi niya na napigil ang sarili na kabigin ito at inabot ang baba. Your redness is making me damn crazy, Faye. Can I kiss you? Ha? Para na siyang aatakihin sa puso. Madiin niya na lang na ipinikit ang mga mata nang unti-unti itong yumuko hanggang sa maramdaman niya na lang ang mainit at malambot nitong labi. Napahigpit ang kapit niya sa laylayan ng kanyang damit, lalo na nang gumalaw ang labi nito. It was her first kiss. At hindi niya alam kung papaanong tumugon. Mahal niya ang lalaki ngunit walang rason upang gawin nila ang nakapanghihinang tuhod na tagpo na kanilang pinagsasaluhan. Kaya naman buong lakas niyang itinulak ito. Mali po ito, Sir Brian. Tinatagan niya ang sarili upang masabi lamang yon nang klaro sa lalaking kaharap. Sinikap niya ring salubungin ang mga mata nitong punong-puno ng katanungan. Katulong niyo ako sa mansyon na ito. Hindi po ako katulad ng ibang mga babae. Hindi rin porket may anak na ako ay basta-basta na lang akong bibigay. May dignidad po ako, Sir Brian.
At sana po, hindi na ito muli pang maulit. Masakit para sa kanya mga salitang binitawan. Isa lamang siyang alikabok habang ito'y nagniningning na diamante. Kakain na po. Sumunod na lang po kayo sa baba. Nagbaba siya ng tingin dahil nagbabadya na sa pagbagsak ang kanyang taksil na luha. Napapasabunot naman sa sarili ang binata. Alam niyang mali yung ginawa niya, ngunit anong magagawa niya? Kung iyon ang isinisigaw ng puso niya. Gustong gusto niyang ligawan ng dalaga at magpakaamas anak nito. Ngunit hindi niya pa alam kung maaari ba lalo't merong totoong ama ang batang si Angel. Pwisit! Napahilamos na lamang siya sa muka. Matalino siya ngunit natatanga siya sa pag-ibig. Bumuntong hininga na lamang siya bago sumunod sa dalaga. Sa hapag ay namutawi ang katahimikan. Tanging tunog ng kubyertos lamang ang maririnig. Hihingi na sana ng sorry ang binata nang bigla nilang magpaalam ang dalaga na magwawalis lang muna sa hardin. Napapakamot na lamang tuloy si Brian sa ulo niya. Magpapatulong na lamang siya sa anak nito mamaya. Tama, kay Angel siya hihingi ng tulong. Minadali niyang pagkain at agad na nagpaalam sa dalaga. Pupuntahan niya sa eskwelahan si Angel. Tito Brian! Patakbong lumapit sa kanya si Angel nang makita siya nito. Hi little Angel, did you miss Tito Brian? Malambing niyang tanong rito nang salubungin niya ito ng isang mahigpit na yakap. Binuhat niya rin ito. Sobra po tito, tsaka alam niyo po na perfect ko po yung quiz ni ma'am. Tapos may biglaang meeting sila kaya wala po kaming pasok mamaya. Magiliw nitong sabi na ikinangiti ni Brian dahil mukhang umaayon sa kanya ang panahon. Saktong-sakto lang palang pagsundo ko sa'yo. Anya sa bata. Kumain ka na ba? Tanong niyang sunod-sunod nitong tinanguan. Very good. Mahihingin sanang pabor sa'yo si Tito Brian eh. Niliitan niya ang boses na ikinahagigik ng bata. Ano po yun? Excited nitong tanong na tila ba in sa kung ano bang pabor ang gustong hingin ng binata. Get your bag first, then magpaalam ka na kay teacher. Utos niya muna sa bata na agad naman itong sinang-ayunan. Bumaba ito at patakbong bumalik sa room nito. Ano po bang favor ang kailangan niyo, tito? Inosenteng tanong ni Angel habang nasa loob na sila ng sasakyan. Kinakabitan ito ni Brian ng seatbelt. Kasi si nanay mo galit sa akin. Pinalungkot niya ang mukha, pati na ang boses. Nais niya kasing kampihan siya nito. Childish man ngunit wala siyang ibang maisip na paraan. Bakit naman po? Takang tanong nitong ikinakamot ni Brian sa kanyang ulo. Papaano niya nga ba sasabihin sa isang bata ang mga nangyari kanina? Bumuntong hininga siya bago simulan ang pagmamaneho. I like your nanay. Kaso ayaw niya sa akin dahil hindi daw kami bagay. Paninimula niya. Iniisip niya siguro na porket may anak na siya ay hindi na siya kamahal-mahal. I love your nanay so much, baby Angel. At handang-handa naman ako maging super daddy mo. Gusto mo rin ba ako maging daddy? Gustong-gusto po. Napakabait niyo po tapos gwapo pa. Masayang tugon nito sa kanya na ikinangiti niya. Pero Tito Brian, hindi naman po ako ni nanay totoong anak. Anitong biglang ikinapreno ng binata. What? Gulat niyang tanong. Itinabi niya muna ang sasakyan. Napapakamot naman sa ulo nito ang bata. Si Mama Nora po ang totoo kong mama. Kaso nasa heaven na po siya kaya si nanay na ngayon ang mama ko. Simpleng paliwanag nito na ikinalaki at ikinaaliwalas ng mukha ng gwapong binata. Dinaig niya pa'y nanalo sa loto. Ang puso niya'y parang biglang lumundag sa sobrang saya. Ginagap ni Brian ang maliit na palad ni Angel. Tsaka iyon pinisil-pisil. Diba gusto mo kong maging daddy? Tanong niya ritong sunod-sunod na tinanguan ni Angel. Okay, ganito. Tulungan mo naman si Tito na mapauo si nanay mo para maging isang happy family na tayo. Pwede po ba yun, my little Angel? Opo, pwedeng-pwede po Tito Daddy. Kailan po ba tayo magsisimula na maging happy family? Mamaya na agad pagdating natin sa bahay. Makahulugang tugon niya. Basta, ipush mo lang kami ng nanay mo sa isa't isa, okay? Sambit niyang sunod-sunod nitong tinanguan na may kasama pang thumbs up ng dalawa nitong hinlalaki. Ginulo niya ang buhok nito bago ibinalik ang sarili sa pagmamaneho.
Ngayong malinaw na ang lahat sa kanya, ay wala nang magiging rason pa para hindi niya ipakita at ipadama ang pagmamahal para sa dalaga. Tama ng ilang taon niyang sinayang, puso at sarili niya naman ngayon ang paiiralin niya. Pagdating nila sa mansyon ay taka silang sinalubong ni Faye. "Nanay!" Agad na lumapit si Angel sa kanyang ina. "Bakit ka umuwi anak? Wala ba kayong pasok mamayang hapon?" Kinarga niya ang anak at hinagka nito sa pisngi. Umiling si Angel bago nito lingunin ang tito daddy niyang nakangiti sa kanila ng malaki. Kinindatan ito ng bata kaya natawa si Brian dahil napakabata pa nito para matuto ng ganon. "May meeting po kasi sila ma'am nanay, kaya maaga po tayong makakapamasyal sa mall." Saan nitong hindi naman magawang sagutin ni Faye kaya tumangutango na lamang siya. "Magpapalit ka na muna baby sa nanay mo ng damit," singit ni Brian. "Samahan niyo na po kami ni nanay, tito daddy." Saad naman itong mariing tinanggihan ni Faye. Ngunit mapili talaga ang kanyang anak. "Magpalit ka na rin Faye." Malambing na binalingan niyang dalaga nang malagyan na nito ng pulbos ang likod ng anak. Tumango na lamang ang dalaga. Sa pagpasok ni Faye sa banyo ay nag-appear ang dalawa. "Very good po ba yung ginawa ko, tito daddy?" Mahinang tanong ni Angel. Nagpabuhat rin ito sa kanya na agad niya namang kinarga. "Yes baby, kaya thank you very much." Mahina rin niyang tugon. Hinagka niya pa sa noo si Angel. Nag-usap pa sila ng mga gagawin mamaya hanggang sa lumabas na ng banyo ang dalaga. Hindi ni Faye maiwasang mag-isip kung lalo't kaninang nasa banyo siya habang nagpapalit ay naririnig niyang nagbubulungan ng dalawa. Panay rin ang palitan ng mga ito ng ngiti at kung minsan ay nag-aapiran pa. May plano pa yatang dalawang to Sa isip-isip niya hanggang sa tuluyan nilang marating ang mall na mayroong 5 palapag. Napakalaki at mas ikinagulat niya pa ay pagmamay-ari pala ng binatang malaking mall na yon na kanilang pinasukan. Sunod lamang ng sunod ang dalaga sa dalawa na animoy mag-ama. Nagtataka pang dalaga kung bakit tinawag ng daddy ng anak niya ang binata. Ngunit sa huli ay ipinagkibit niya na lamang lalo't nakikita niyang masaya ang kanyang anak. Hindi niya na lamang tatanggapin ang ibibigay nitong sahod sa kanya bilang kabayaran sa mga nagastos nito para sa kanyang anak. "Ayaw mo man lang bang pumili ng damit, Faye?" Nasa tono nito ang lungkot o mas tamang sabihing tampo dahil kanina niya pang sinasabihin ng dalaga na kumuha ng damit at nang kahit na anong magustuhan nito ngunit ni isa ay wala itong kinuha. "May mga gamit pa naman po ako, Sir Brian." Pagrarason niya, isa pa'y hindi niya kailangan ng mga mamahaling gamit. Prioridad niya ang kanyang anak. Di baling gula-gula nitang damit niya, basta ang anak niya hindi. "Brian." Pagtatama niya rito ngunit umiwas lamang ito ng tingin. Nasa harapan sila ng PlayStation kung saan nakikipaglaro sa mga bata si Angel. Pinagmamasdan lamang nila ito. "I won't say sorry sa ginawa ko kanina, Faye." Mahinang usal niya na sakto lamang para marinig ng katabi. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya na kinakayang ginagawa nitong pag-iwas sa kanya. Inabot niya ang palad nito at pilit sa kanyang pinaharap. "Faye, I love you." Pagtatapat niya, kitang-kita niya ang gulat sa mga mata nito ngunit wala itong sinabi. Tila hinahayaan lang siyang ipagpatuloy ang mga dapat na sabihin. "First year high school tayo nang biglang mag-slow mo ang paligid ng bigla kang dumaan. It was love at first sight. Palagi kitang sinusundan ng tingin. You're typical yet special. Palagi kitang ginuguhit kapag walang ibang nakatingin at wala kong kasama. Lahat ng anggulo ng mukha mo, na memorya ko na. Napangiti siya sa mga nagawa noong binatilyo pa lamang siya. Dinaig ko pa nga ang stalker noon. Kapag merong lumalapit sa'yo at nagtatangkang ligawan ka, ay tinatakot ko. Ngayon naman ay natawa siya dahil sa pagiging selfish at seloso noon at magpahanggang ngayon. Kahit na wala akong kahilig-hilig sa pagtatahi ay pinasok ko pa rin ang kurso na yun sa drafting. Makasama't masilayan ka lang. Tuluyang napangiti ang dalaga, kasabay ang pagtulo ng luha nito. Pinahid niya yon gamit ang daliri. "Mahal kita, Faye. Mula noon at magpahanggang ngayon. We were destined. Dahil si tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magtagpong muli ang mga landas natin. I was planning to find you, but fate
did its job for me. Ginagap niya ang palad nito at marahan yung pinisil-pisil. Faye Madrigal, pwede bang manligaw ang isang Brian Collins sa'yo? Papasa kaya ako sa standards mo? Matamis ang kanyang ngiti. May ilan na rin nanonood sa kanila. Ang iba'y napapatili, napapalakpak, meron ding nagve-video. Sagutin mo na yan, te. Hindi agawin ko yan sa kuya. Sagutin mo na agad, sis. Oo nga naman, ma'am. Sagutin mo na si sir. Para naman hindi na palaging galit. Ilan lamang yan sa mga sinasabi ng mga nanonood. Natawa pa si Brian sa huling narinig. Perfectionist kasi siyang boss. Ayaw niya nang pumapalpak. Say yes na po, nanay. Segunda naman ang maliit na tinig. Hindi nila namalayan ang paglapit sa kanila ni Angel. Napangiti si Faye at masuyong tumango. Para saan pat nagpapakipot siya, gayong mahal na mahal niya rin ang binata. Sapat na ang mga sinabi nito upang mawala ang pangamba niya. Wala na siyang pakialam kung husgahan man siya ng mundo. Yes! Finally! You're mine! Galak na sigaw ni Brian at walang pasabing inangkin ang pinananabikang labi na ngayon ay kanya ng nobya. Sinagot man siya nito kaagad ay liligawan pa rin niya ito araw-araw. Palakpakan naman ang mga taong nakikinood. Naging trending din ang video nilang dalawa na umani ng mga papuri at suporta. Ipinagpaliban na lamang nila ang pagpunta sa Ocean Park dahil merong nais na puntahan si Brian. Bakit po ang daming tao dito, Daddy Tito? Usisa ni Angel nang pumasok sila sa isang bahay na singlaki lamang ng mansyon ng binata. Napagdesisyon na ni Brian na harapin ng ama. Nasa bahay tayo ng papa ng tito daddy mo, anak. Si Faye nang sumagot. Call me daddy, may Angel. Malumanay na utos si Brian nang makitang papalapit na madrasta kasama ang mga anak nitong walang karea-reaksyon maliban kay Vin na nakangiti sa kanila. You came! Mapanuyang saad nito sa kanya. Blanko niyang tinunghayan ang kabit ng kanyang ama. Sinulya pa niya rin ang mga kapatid at mapaklang inisihan ng mga ito. Maliban lang kay Vin na napapaiwas na lamang ng tingin. Susulyapan ko lang si Dad pagkatapos sa alis na rin kami ng pamilya ko. Don't be threatened, Victoria. Dahil wala akong pagnanasa sa mga yaman at ari-arian ng lalaking inagaw mo lang naman sa kaibigan mo. Kawawa ka naman. Dahil sa kahuli-hulihan, hindi ka niya nagawang pakasalan. Kabit ka pa rin hanggang sa huling hininga ni Tanda. Mas mapanuyan niyang ani rito habang tinakpan ang tenga ng natatakot na si Angel. Mahigpit rin ang kapit sa braso niya ng kanyang nobya. Pigil ang galit ng ginang dahil hindi niya nais na maiskandalo, kaya kahit na nagsusumidhi na ang galit niya ay pinigilan niya at mas piniling tarikuran na lamang ito. Walang imik na umabante sila Brian at Faye. Huminga ng malalim ang binata nang makita ang amang butot balat na. Namuwang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya lubos maisip na ang amang maskulado, tigasin, guwapo at successful na businessman ay makikita niyang nakahimlay at butot balat pa. What happened, Dad? Mapait na tanong niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang masaganang luha. I'm so sorry. Sorry, nahuli ako. I love you, Dad. Hinaplos niyang salamin na siyang humaharang sa pagitan nilang mag-ama. Tila piniga ang puso niya sa nasasaksihan. Pinahid niya ang luha ng umiiyak na rin na si Angel. Daddy, huwag ka na pong umiyak. Anito sa kanyang ikinangiti niya. Hindi na, anak. Masuyo niyang tugon kay Angel na ngayon ay inaangkin na niyang anak niya. Pagkatapos niya rito sa ama, ay aasikasuhin niya ang relasyon nila ni Faye sa bata. Magiging biological parents sila nito. Ayos ka lang? Nasa sala sila nang lapitan ni Faye ang nobyo. Katatapos niya lang maligo kaya naman nanunuot sa ilong ng binata ang mabango niyang amoy. Napangiti ito at inayos ang nasa hita nilang anak. Oo, anak nila dahil tuluyan na nilang nakamit ang titulo ng pagiging totoong magulang ng mahal nilang si Angel. Isang buwan na rin magmula ng ilibing ang ama ng binata at gaya ng sinabi niya, hindi niya pinagkinteresa ng yaman ng ama kahit na ipinipilit ito sa kanya ng pribadong attorney ng daddy niya.
Very well, love. Malambing niyang tugon bago abutin ang labi ng pinakamamahal. Ang bango mo naman. Namumungay ang kanyang mga mata, kaya't ang dalagay bigla-bigla na lang namula. Agad rin itong kumawala sa halik niya nang kumilos ang kanilang anak. Hatid ko lang muna anak natin sa kwarto niya. Paalam nitong ikinakaba ni Faye. Ni hindi na namalayan ng dalaga na wala na pala sa tabi niya ang anak, pati na ang nobyo. Nagitla na lamang siya nang lumubog ang katabing inuupuan. Love. Masuyong tawag ng binata sa kanyang nobya na batid niyang kinakabahan. Nais niyang iparamdam ang pagmamahal rito ngayong gabi. Ngunit ramdam niya ang takot nito, kaya't hindi niya ito pipilitin. Ipinatong niya na lang ang ulo sa balikat nito at saka ito niyakap mula sa likod. Mahal na mahal kita, Faye. Napakasaya ko dahil sa wakas, kasama ko ng kaisa-isang babae na bumihag ng puso ko. Sa gitna ng kalungkutang nangyayari noon sa akin, nagagawa ko pa rin umiti dahil sa iyo. Binigyan mo ng kulay ang malungkot kong mundo. Salamat sa pagtanggap, love. Itinapat niya ang labi sa leeg nito. Kita niya ang maliliit na balahibo nitong nagtayuan. Kaya imbis na hagan ito sa leeg, kagaya ng nais ay kiniliti niya na lang ito. Napuno ng tawanan sa apat na sulok ng salas. Ni hindi nila namalayang magkapatong na pala sila sa kakakiliti sa isa't isa. Nagdagpo ang kanilang mga mata na animoy nagkakaintindihan sa mga nais na mangyari. Kitang-kita ang pag-ibig sa mga mata nilang ngayon ay namumungay na. Sabay silang napalunok nang magbaba ang kanilang mga mata sa mapupula nilang mga labi. I love you. Sabay pa halos nilang sabi bago magtagpo ang may init nilang labi. Masuyo at punong-puno ng pagmamahalang halik na kanilang pinagsasaluhan. Ni hindi na nila namalayan kung papaanong narating ang sariling silid. Basta't ang tanging alam lamang nila ay pareho nilang pinaparamdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Ano't biniyayaan ako ng Diyos ng isang gaya mo. Gayong puro reklamo ako sa kanya. Napapangiti niyang hinahaplos ang pisngi ng babaeng nasa kanyang bisig na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Napagod ito ng husto dahil hindi niya tinantanan hanggat hindi nakakasiguradong makakabuo sila ng ikalawa nilang anghel. Salamat po, Lord, sa napakagandang regalo na ito. The best ka talaga. Mahinang usal niya bago hagkan sa noo ang nobya. Ipinikit niya na rin ang mga mata dahil namimigat na ang kanyang talukap. Kinaumagahan ay naunang nagising si Brian. Napangiti siya nang bumungad sa kanyang mga mata ang pinakamamahal na babae. Ngunit agad ring napawi ang mga ngiti nang maramdaman na mainit ito. Love? Mahina niyang niyugyug ang balikat nito ngunit hindi siya nito sinasagot. Agad siyang bumangon at agad na kumuha ng damit sa wardrobe. Kumuha siya ng gamot at tubig. Pinunasan na rin niya ng basang bimpo ang buong katawan ng nobya upang maibsan kahit papaano ang mataas nitong temperatura. Matapos mapunasan ay dinamitan niya na ang nobya. Iniwan niya muna saglit ang kinuhang gamot at tubig sa gilid ng lamesa upang ipaghanda ito ng makakain. Supang tanging niyang nagawa dahil sa pagmamadali. Dinala niya na yun sa silid nila at agad na ginising ang nobya. Pinilit niya itong pakainin, pagkatapos ay pinainom niya ng gamot. Hindi nagtagal ay bumuti na rin ang pakiramdam nito. Pinag-alala mo ko, love. Gustuhin ko mang tumawag ng doktor kaso nahihiya naman ako. Lalo't first time natin kaya ka nilagnat. Anya habang hinahaplos ang mukha ng nobya. Napangiti naman si Faye. Binuka niya ang kamay na ikinangiti nito. Mahigpit silang nagyakap hanggang sa marinig ang maliliit na tinig ng kanilang anak na nasa labas ng kanilang silid. Gising na ang prinsesa natin. Ani Brian bago kumalas sa yakap ni Faye. Binuksan niya ang pinto at agad na kinarga ang kanilang anak. Good morning, anak. Bati ni Faye sa anak niya at niyakap ito nang ilapit ito sa kanya ng nobyo. Good morning din po, nanay. Malungkot na ani nito. Kaya tinanong nila ito kung bakit ito malungkot. Kasi po, nanay, daddy, wala po akong baby sister or brother. Mag-isa lang po ako. Wala po akong kalaro. Gawa na po kayo ng baby, nanay, daddy. Umiyak na ito ng tuluyan. Nagkatingin na naman ang dalawa. Kasunod nun, ang impit nilang tawa.
Tinatrabaho na namin ni Nanay ang little angel natin. So, tumahan ka na po. Pangaalo ni Brian sa kanilang anak. Tumigil naman ito sa pag-iyak at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Talaga po? Sabay silang tumangon ng may ngiti sa kanilang mga labi. Kaya ngumiti na rin sa wakas ang anak nilang nalulungkot na sa pagiging only child nito. Natapos ang araw na lahat sila'y masaya. Hinanda na rin ni Brian ang proposal niya para sa babaeng pinakamamahal. Siya lahat ang trumabaho dahil nais niyang paghirapan ng matamis na oo ng pinakamamahal. Kakuntsaba niya ang anak, kaya naman paggawi ng mag-ina ay nilagyan ni Angel ng piring ang kanyang nanay. Bakit naman may pa-blindfold ka pa, anak? Napapangiting tanong ni Faye habang inaalalayan siya ng anak na maglakad pasulong. Basta po, nanay. Ito ang palaging sinasagot sa kanya ng anak kahit na may ideya na siya sa mga nangyayari. Nandito na po tayo, nanay, kaya pwede niyo na pong tanggalin yung blindfold niyo. Excited na tura ni Angel na agad namang ginawa ni Faye. Tumamad sa kanyang napakagandang hardin. Napupuno ng maliliit na ilaw ang paligid. Meron ding mga bulaklak at iba pang disenyo na hindi niya na maisalarawan pa. Dahil nakatuon na ang kanyang atensyon sa lalaki ngayon ay nasa kanyang harapan habang nakaluhod at may hawak na pulang kahon. Sa loob ay merong gintong singsing na ang nasa gitna ay diamante. Napakaganda, kaya naman ang mga luha niya ay nagsilaglagan na nang dahil sa labis na ligaya. Oh, Brian! Madamdaming sambit niya ng pawiin ng luha. Nasa gilid lamang nila ang kanilang anak na ngayon ay may hawak na cellphone. Faye Madrigal, the most wonderful woman I've ever had. My love, will you accept me for the rest of your life? Will you marry me? Tumulo ang luha niya dahil sa sobrang saya ng tumango ito. Napangiti siya at agad na isinuot sa daliri nito ang singsing na siya pa mismong pumili. Tumayo siya at agad itong hinalikan sa labi. Tumugon si Faye kaya't pinagsaluhan nila ang isang matamis na halik. Ang bata namang nasa gilid nila ay nagtakip kunwari ng mga mata. Natawa na lamang sila. Isang buwang paghahanda sa kanilang kasal at tuluyan nilang binitawan ang pangako sa isa't isa sa harapan ng altar. Ilang araw pa'y natanggap na rin nila ang pinakahihintay nilang biyaya galing sa Diyos. Ang kanilang ikalawang anghel, si Blake. Mas lalong namutawi ang saya sa kanila nang muling magbungang kanilang pagmamahalan. Hindi man naging maganda ang mga naranasan nila sa buhay noon, ngunit hindi yun naging hadlang upang sukuan nila ang hamon ng buhay. Ngayon ay malalaki na ang kanilang tatlong anak at ngayon din ay sineselebrate nila ang ika-10 anniversary ng kanilang pagiging mag-asawa. Wakas.